Nananawagan na ang isang ginang sa Tarlac na tinamaan ng matinding autoimmune disease. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Tinamaan ng pambihirang sakit ang isang guro sa Paniki Tarlac. Ang sakit na ito, lifetime na at lubhang delikado. I was down and out. Kuha ang video na yan noong January 2019. Malakas at wala pang sakit si Krisha Arandia. Pero nagbago lahat yan October 2020 nang biglang bumagsak ang kanyang pangangatawan. Depression daw po yung una. Tuloy-tuloy po yung sakit ko. Nag-seizure na po ako, nag-hallucinate, ganyan. Tapos hindi ko na po nakilala yung mga, nagkaroon na po ako ng memory loss. Hindi ko na po kilala yung sila mama ko, ganyan, yung mga sila ate ko. Na-diagnose si Krisha ng autoimmune encephalitis. Ito ay isang kondisyon kung saan inaatake ng sariling immune system ang utak. Tumagal si Krisha ng 5 buwan sa ospital at halos 1 taon din siyang bedridden. Ang kanyang 6 na kapatid ang matyagang nag-aalaga sa kanya mula sa pagpapakain, pagpapaligo at pagsama sa kanyang therapy. Kinaya namin siguro kasi matindi po kasi yung yung talagang mahal na mahal namin siya. Tapos yung pananampalataya po niya talaga sa Diyos sobra. Siguro nahihirapan lang kami talaga sa budget kasi medyo mahal po yung therapy niya, ma'am. 3 times a week po. Kailangan natin sundo. Yun, medyo dun lang po kami hirap. Tapos yung sa maintenance po niya. Matapos ang higit 2 taon, naging normal si Krisha. Lumusog ang pangangatawan, bumalik ang kanyang alaala, nakakakain mag-isa, nakakapagsalita ng muli at nakakalakad na. Pero October 2022, tila muli daw silang binagsakan ng langit at lupa dahil muling nagkasakit si Krisha. Bumagsak muli ang pangangatawan, nawala ang alaala, hindi makapagsalita, hindi makakain at hindi makalakad. Wala na kami ibang ginawa kundi magdasal, umiyak. Lahat kaming magkakapatid. Napapray over na rin kami kasi non-stop po yung seizure niya, ma'am. At sabi po ng doktor noon, delikado yon kasi pag naubusan siya ng oxygen, pwede siyang mawala. Ika nga ng kanyang ate Chris na kahit back to zero ang lahat, hindi nila susukuan ang kanilang bunsong kapatid. Hanggang sa unti-unti siyang kumain, unti-unting nag-gain ng weight, unti-unti rin po siyang yung nakapagsalita na siya. Minsan po kaya na po niyang maligo mag-isa, magbihis mag-isa, yun nga lang matagal. Umaabot ng 16,000 ang maintenance at therapy ni Krisha kada buwan. Kaya kumakatok po sila sa ating mga puso. Ang plano ko po kapag makaka-recover po ako, magturo po ako ulit. Ganun. I mean, kasi sayang po yung lisensya ko po. Gusto ko po talagang makapagturo pa po. Ganun. Sana po matulungan niyo po ako sa financial at sa prayers po. Malaking tulong po ang prayers po. Maraming salamat po. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita.